Hello, Meg. Hi! Daming absent sa gabi, no? Grabe. Madami, pero pumutok. Tama yung sinabi mo, nagpapakitang gilas ngayon si Gary David. Oo. Grabe na 17 points. Oh, so tatlong sunod-sunod na magagandang laro from Gary David. And, Maybe ito na yung team para sa kanya. tingin ko nga, sana nga magtuloy-tuloy na. No? Not because, baka sabihin, fan tayo ni David or marami. But any player, basta merong maganda nilalaro. Whether Kia yan, yung Kia nga, di ba? Minsan niloloko-loko natin. Pero nung nanalo San Miguel, approved. Galing, di ba? Hindi, siguro more importantly kasi napapabalita na nawawala na kasi yung game niya. Si Gary, it just proves na hindi naman. Yan, okay. So, kayo, mamaya, kung ano inyong opinion about Gary David, PBA, Pacquiao, everything. Sige, meron tayong, mamaya, text, okay na. Meron tayong text, mamaya. Yeah. In the meantime, Meg, ready ka na? Ready. Okay, mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Huwebes, 5 ng Pebrero, taong 2015. Simula po ng pagbabago. Simula ng pagtahak sa tid na landas. Kaya samahan niyo po kami sa susunod na isang oras dito sa inyong alternatibong newscast. Sa gabi, ako po si Dennis Principe. Siyempre, sa amin kayong nasusunod sa mga balita, dahil alam namin na kahit sa dyaryo, itong yung unang binubuklat. Ako naman po, si Meg Siozon. At bago, pala event kayo, no? Bago tayo magtapos, simulan na natin. Ito muna ang inyong paboritong PTV Sports. Sa ulo ng mga nagbabagang sports balita. Sarangani fighting Congressman Manny Pacquiao mainit na tinanggap ng mga US lawmakers sa kanyang pagdalo sa National Prayer Breakfast sa Capitol Hill sa Washington, D.C. Norman Black mentored Meralco Bulls. Inukupa ang solo leadership sa elimination phase ng PBA Commissioner's Cup. Pagdaraos ng NCR qualifier ng National Cheerleading Championships ngayong weekend, kasado na. Mark Gasol-led Memphis Grizzlies nagsalansan ng 8 magkakadikit na panalo sa regular season ng National Basketball Association o NBA. Houston Rockets star center Dwight Howard masa-sideline indefinitely sanhi ng right knee injury. Top-ranked tennister Serena Williams magbabalik aksyon sa Indian Wells Tournament sa susunod na buwan. At top honors ng opening stage ng Dubai Tour 2015 inangkin ni British cyclist Mark Cavendish. Yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye naman nag-umusok ng sports balita, narito na. Mainit na tinanggap ng mga US lawmakers na si Sarangani fighting Congressman Manny Pacquiao sa kanyang pagdalo sa National Prayer Breakfast sa Capitol Hill kanina. Kabilang sa mga nakadaupang palad ni Pacquiao sa US Congressional Office ay sila Breakfast Co-Chair Representative Janice Hahn, Senate Democratic Leader Harry Reid at iba pa. Napag-usapan ni Reid at Pacquiao ang kinakasang mega bout kontra Floyd Mayweather Jr. At dito ay nagpahayag umuno ng kahandaan ng Pinoy ring idol na harapin anumang oras ang American rival. Ikinuwento din ni Reid kay Pacquiao ang aksidenteng nangyari habang nag-workout siya sa kanyang tahanan sa Nevada. Anumang araw ngayong buwan ay inaasang magkakaroon ng resulta ang negosasyon para sa pinakaabangang Titanic clash ni Pacquiao at Mayweather. Samantala, hindi naman binigyan ng visa patungong Australia si pound-for-pound claimant Floyd Mayweather Jr. Ito ang kinumpirma ni Australian Assistant Minister for Immigration and Border Protection, Michaela Cash. Nakatakda sanang bumisita sa Landown under si Mayweather para makadaupang palad ng kanyang mga fans at magsagawa ng after-party events sa Melbourne at Sydney. Pero ito ay agad na kinontra ng mga anti-domestic violence group sa Australia na nangampanya sa publiko para ma-pressure ang kanilang gobyerno na huwag papasukin sa bansa si Pretty Boy Floyd. 2011 nang makulong ng 90 days si Mayweather dahil sa kasong pagbubugbog sa dating live-in partner na si Josie Harris. Ito'y bukod pa sa nauna ng 6 na domestic abuse cases na kinasangkutan ni Mayweather. Bugbog pa more.
Sa boxing pa rin, handang-handa na ang tatlong world-rated Filipino boxers na tatayong bilang sa Pinoy Pride 29 fight card sa Davao City sa Sabado. May report si Haji Caaminio. Malaking hamon ang kinakaharap ng tatlong bida ng Pinoy Pride 29 Fists of Fury fight card sa Davao City sa Sabado. Ayon kay Ala Boxing Gym Chief Trainer Edito Villamor, kinakailangang patunayan ni na world-rated fighters Genesis Cervania, Arthur Villanueva at Jason Pagara na kaya na nilang tumayong headliner ng boxing series na isa sa may pinakamataas na rating sa Philippine television. Pwede na kasi si Jason marami ng events sa Pilipinas na naging nila event siya. Tapos si Genesis naman pangatlong beses na. Tapos si Arthur manalo ngayon kay inclusive ang pagkapanalo niya kay Julio Pito Miranda. O may advance siya na Pinoy Pride na magiging main event din. Samantala, sasalang naman sa undercard si undefeated featherweight prospect Mark Magsayo, katapat si Thai rival Sukasem Kiet Yong Yu. Kasi din, ito ang next generation namin na big potential talaga kasi since amateur niya, apat na beses na nagiging national champion siya, tapos 2 beses na nagiging best boxer sa national. So malaking potential talaga si Mark. Makakaharap ni Cervania sa Philippines versus Mexico Pinoy Pride 29 si Juan Luis Hernandez. Sasagupain ni Villanueva si Julio Cesar Miranda habang makakatapat naman ni Pagara si Cesar Chavez. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Lipat tayo sa basketball. Inokipa ng Meralco Bolts ang solo leadership sa elimination round ng PBA Commissioner's Cup. Ito'y matapos sa kuryente nilang sister team na Talk and Text Shop ang Texters 91-83 kagabi upang palawigin sa 3-0 ang kanilang unbeaten start sa mid-season conference. Nag-amok sa opensa si Meralco hotshot Gary David sa kanyang 17 points pero nag-struggle naman si import George Davis na nag-ambag lamang ng 8 puntos para sa team. Nabaliwala naman ang output at 24 markers at 9 boards ni former best import Richard Howell para sa tropang Texters na dumanas ng unang kabiguan sa loob ng 3 laro. Ang susunod na makakaharap ng Meralco ay ang Rain or Shine Elasta Painters sa Martes. Samantala, nangako naman ang defending champion Pure Food star Hot Shots na hindi magpapabaya sa matchup kontra expansion team na Blackwater Sports Elite bukas. Ito'y upang hindi sila matulan sa sinapit ng sister team ng San Miguel Beer na na-upset ng lower-rated rival na Kia Carnival. Narito ang report ni Ms. Ganit Atole. Hindi dapat magpakakumpiyansa ang defending champion Pure Food star Hot Shots sa matchup kontra winless Blackwater Elite sa elimination phase ng PBA Commissioner's Cup. Ito ang ipinihiwatig na assistant coach Jania Barrientos kasabay ng pagsasabing dapat nilang isipin ang nangyari sa powerhouse teams na San Miguel Beerman at Talk and Text Trop and Texters kahapon. Unang ginulantang ng Kia Carnival ang San Miguel Beer sa curtain racer 88-78 bago na upset ng Meralco Bolts ang Talk and Text sa main game 91-83. Kia, tinalo yung San Miguel. Ano ba yung San Miguel? They just won the championship. Yun yung sinasabi ko eh. Yung nature ng team, after win championship or victory dito sa isang konferensya, nagkakaroon ng relax. Diba? Nagkakaroon ng medyo kampanting attitude. Yun yung nagiging problema. And that's good thing for us na nakita namin na hindi pwedeng biruin dito kahit sinong team, diba? At dahil nagpapagaling pa ng hand injury sa original choice Daniel Orton, sa temporary import Marcus Blakely pa rin ang maaring iparada ng Pure Foods sa laban kontra Blackwater bukas. We had good momentum, no? Galing ng panalo sa Alaska, so medyo maganda yung moral with Marcos. And for Daniel naman Orton, medyo malaki-laki adjustment yung gagawin namin sa kanya, no? So siguro yung Friday game baka i-take control pa rin ni Marcos. Sa ngayon ay kasalo ng Pure Foods ang Barako Bull Energy sa ikalawang pwesto sa standings sa kanilang identical records na 2 wins and 0 loss. Para sa PTV Sports, Ganit Atole, Partido State University.
Sa iba pang balita, tiyak na ang swabing training at conditioning ng mga national athletes na sasabak sa mga future international competitions. Ito'y halos tuloy na ang pagpapatayo ng bagong National Sports Training Center sa Clark Field, Pampanga. Ito ang tinutukan ni Ms. Arian Malyare at narito ang kanyang report. Itinakda na sa susunod na linggo ang pirmahan ng Memorandum of Agreement para sa ipapatayong National Sports Training Center sa Clark Field, Pampanga. Kabilang sa mga inaasahang dadalo sa okasyon para opisyal na i-donate ang 100 hectares na lupain na pagtatayuan ng training center ay ang ilang miyembro ng House of Representatives. Tinataylo ako na hindi na-list sa Clark Field. Binibigay na sa Philippine Sport Commission yung lupa, establishing already a permanent training facility for the Philippine athletes. Samantala, ikinatuwa naman ni POC President Jose Cuangco Jr. ang ginagawang pagtutok ng mga National Sports Associations sa strength and conditioning program ng kanilang mga atleta. Every group now is interested in straightening out problems. Ibig sabihin yung mga NSA, nag-aasay ko sila. Sa ngayon ay puspusan na ang preparasyon ng mga national athletes. Eksaktong 4 na buwan bago sumiklab ang aksyon sa 28th edition ng Southeast Asian Games. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan. Sa volleyball, inamin ni Delasan Ladies Spikers Team Captain Ara Galang na ginamit niyang motibasyon na masamang laro sa laban kontra National University Lady Bulldogs sa women's volleyball competition ng UAAP. Kaya naman sa matchup kontra UNC Tigresses kahapon, pinamunuan ni Galang ang Lady Spikers tungo sa pag-ani ng 25-21, 25-9 at 25-18 victory. 17 points ang naiambag ni Galang para sa De La Salle upang masungkot nila ang ikalawang twice-to-beat incentive sa Final Four. Ito ang ika-4 na sunod ng panalo ng Lady Spikers na nagpangat sa kanilang record sa 10 wins and a solitary loss. The solo leader naman ng Ateneo Lady Eagles sa kanilang unblemished mark na 11 wins and 0 losses. Samantala, kasado na ang lahat para sa NCR qualifying ng National Cheerleading Championship sa Pasay City ngayong weekend. Nagbabalik si Ms. Arian Malyare. Isang kaabang-abang at makapigil hiningang stunts at performances ang muling masasaksihan ng mga fans sa NCR qualifier ng 10th National Cheerleading Championships sa MOA Music Hall sa Pasay City ngayong weekend. Sa panayam ng PTV Sports, naniniwala si National Cheerleading Championships Organizing Head Itos Valdez na magiging mahigpit ang labanan ngayong season, lalo pat kabilang sa mga mag-showcase ng fast-paced at back-breaking performances ay ang reigning UAAP champion National University Bulldogs Pep Squad, perennial NCAA winner Perpetual Health Altas at iba pa. You have the best teams in the Philippines, NU, Perpetual, CCP, Ateneo, LaSalle, lahat na nandun na. So you see them all in action and then hopefully some of them make it to the national finals which will be held at the arena. Ipinagmalaki rin ni Valdez na malaki na ang iniangat ng popularidad at kalidad ng cheerleading sa bansa. Getting better and better. Cheerleading here is, the popularity is growing by leaps and bounds, figuratively, no? But we see an upsurge in interest especially from schools and teams outside Metro Manila. Yung mga ibang schools dyan, walang basketball, volleyball, and other teams, pero may cheerleading team. 21 cheerleading teams ang inaasahang magpapartisipa sa NCR qualifier. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan. Punta naman tayo sa international sports scene sa basketball. Umuwing tulala at luhaan ang home fans sa Energy Solutions Arena sa Salt Lake City, Utah. Ito'y matapos na yumukod ang Utah Jazz sa visiting team ng Memphis Grizzlies 100-90 kanina. Si center Mark Gasol ang top scorer para sa Grizzlies sa kanyang game-high 23 points. Habang si point guard Trey Burke naman ang namunang sa opensa ng Jazz sa kanyang 21 markers. Lumamang ng hanggang 16 points ang Grizzlies sa first half bago nakadigit sa 7 puntos ang Jazz papasok sa third period.
Pero muling uminit ang opensa ng Grizzlies sa closing minutes ng laro hanggang sa tuluyang mapalawig nila sa 8 games ang kanilang winning streak. Dahil sa panalo, lalong humigpit ang kapit ng Memphis sa solo second spot sa Western Conference standings sa kanilang record na 37 wins against 12 losses. Ang susunod na makakatapat ng Memphis ay ang Minnesota Timberwolves sa Sabado. Samantala, narito naman ang iba pang mga tampok na balitang sports sa labas ng bansa. Sa report ni Haji Caaminio. Nasa sideline indefinitely si Houston Rockets star center Dwight Howard. Ito'y matapos na saksakan siya ng bone marrow aspirate injection na magbibigay daan para mapabilis ang kanyang recovery mula sa right knee injury. Huling naglaro ang 6'11" slot man sa match-up kontra Phoenix Suns noong Enero 24 kung saan nagtamo siya ng sprained right ankle. Pero sa bandang huli ay dumanas naman siya ng pamamaga ng kanang tuhod kaya't napilitan siyang lumiban sa aksyon. Kasalukuyang nag-average si Howard ng 16.7 points at 11.2 rebounds per game ngayong season. Sa tennis, tinapos na ni world number 1 Serena Williams ang 14 na taong pag-boycott sa Indian Wells Tournament sa California. Kanina ay inihayag ng 33-year-old American star na natutuhan na niyang magpatawad kaya't nagdesisyon siya na magbalik sa Indian Wells event sa susunod na buwan kung saan target niya na makakopo ng ikatlong titulo. Dumanas ng racist abuse mula sa mga fans si Williams sa kanyang huling paghataw sa Indian Wells noong 2001 kung saan tinalo niya sa finals si Kim Clijsters ng Belgium. Una siyang nagkampiyon sa torneo noong 1999 kung saan dinaig naman niya sa finals si Steffi Graf ng Germany. Sa cycling, inangkin ni former world champion Mark Cavendish ang top honors ng opening stage ng Tour of Dubai sa UAE. Kagabi ay umatake ang 29-year-old British rider sa huling kilometro ng karera at naungusan niya sa isang bunch finish sina Italian pedal pushers Andrea Guardini at Elia Viviani. Kinumpleto ni Cavendish ang pagpedal sa 145-kilometer race sa clocking na 3 hours and 25 minutes upang maaga niyang hawakan ang leader's jersey ng 4-stage biathlon. At sa boxing, nangako si double Olympic champion Zhu Shiming na dadalhin ng China sa mapa ng world boxing. Ito'y kapag tinalo niya si undefeated IBF flyweight champion Amnat Ruwenroeng ng Thailand sa susunod na buwan. Kasalukuyang nag-iensayo si Zhu sa Wildcard Gym sa Los Angeles, California sa ilalim ng patnubay ni 5-time Trainer of the Year Freddie Roach. Sasampa ng ring si Zhu, bitbit ang unblemished record na 6 wins, 1 by knockout. Habang ipaparada naman ni Ruwenroeng ang sariling perfect record na 14 victories with 5 via stoppages. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Okay, at Meg, mamaya, very exciting yung ating interactive because, di ba, Facebook at saka call. Oo, Ngayon, usually. pwede na mag-text. Wow, Pwede meron na tayong... Oo, marami. Pwede nang sabay. Oo, pwede na. Sabay. Same phone. Kaya palipat-lipat tayo, text, tawag, Facebook. At one number lamang ang pwedeng tawagan at pwedeng text. Maraming salamat kay Giselle de Guzman ng Globe. Ang ating pong number na pwede niyong tawagan or pwede mag-text 0936-537-9349. Wala na mga space, mga ganun-ganon. Oh, may bayad pa yun eh, di ba? 4 na piso, 3 piso, libre. Tsaka mini-maintain pa natin. Oo. Mini-maintain pa natin yung site natin before. Oo, ano yun? Ulitin daw natin yung number. Ay, yung number. Tatawag ata si Direk sa atin, ha? Mukhang may tatanong, ha? Oh, ulitin po natin yung number 0936-537-9349. Yun. Yan, text, tawag. Pwede. I'm sure matatambahan na naman tayo ng text niya. Sana, para masaya. Oo naman. Okay, so ready ka na sumagot, Meg? Ready na. Okay, yan ang aming gagawin. Sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang pinakamalawak na sports newscast sa bansang PTV Sports. Yan, at ito, ay, Haji, hello. Hello! Ay, gusto kayo? Ang tawag dito, yung Okay na, kasing, okay. yung okay yung ginawa ni Haji na na Twitter account. Ay, ayun, i-announce natin sa Meron na tayong mga nanonood sa atin na meron na pong official Twitter account. Official. Ang PTV ano yung Sports. unofficial? Oo.
Madami kasi. Meron ba? Iba na yung than before. Bago na to, bago yung Twitter account natin. Oo, kung gusto nyo po ng ilan pa mga sports updates o kung ano pa man, i-follow nyo na po kami sa aming official Twitter account. Just type in PTV4_sports. Yo. Small letters yun. Ulitin ko lang, PTV4_sports. Maliliit na letters. Yan. Follow nyo na kami, guys. Ang dami na. Humigit, kumulang 3 followers. Long followers. Kakabukas So lang far, naman, diba? kabubukas lang Kakabukas naman eh. Pwede kayong mag-ano din dyan. Pwede din kayong 1 second pa lang tanong. yan. 1 second pa lang, 3 followers. So, 1 second, 3 followers. 3 times 3, 90. 1:3, di ba? Sa Galing ratio. talaga ni Ruben Castillo. Pwede din kayo magtanong doon. Mag-post na inyong mga tanong sa Twitter account natin. Again, PTV4_sports. Ba't hindi pwedeng diretso PTV4sports? Eh kasi meron ng meron ng taken na daw. Taken na, so hindi na pwede. Oo, hindi ko pa napapanood yun. February kasi- Misis ko yun, Taken 3. Oo. Tsaka February Maganda, kasi. napanood ko na. Paano na? Yung taken. Taken 3. Madaming Siyempre, taken kung gusto naman nila magpadala via Facebook, just type in facebook.com/PTV4sports. Ayan, very good. Nagahang ata. Nagahang yung, ayan initializing. Okay. Initializing Sige, pa. sandali Ini-initial pa lang. Yun, may At may call. tawag. Okay. Caller na muna tayo. Sige. Sige, may caller tayo at ikakabit natin ang ating connection. Yes. Connection. Hello, magandang Yan. gabi po, Sige. PTV Sports. Sino po sila? Hello. Ako, may problema ata. Hello, calling. Yan, calling. Calling. Ay, namatay. Namatay. Ay, hindi. May nag-text. May nag-text. Pero Sabi may niya, tawag tayo eh. Hello, Idol Nego. Kumusta ba yung audio natin? Ayun kasasabi ko lang na i-follow nila tayo. Unti-unti, dumadami. Ay, namatay. Oo. Di ba? Ganun tayo kabilis, lalo pag Twitter. Talagang sobrang bilis. Sige, sa text muna tayo. May message ba dyan? Wala Ang pa. dami So na far, nag-text. follow pa lang. Mga followers. Kanina 3, ngayon 8. Oo. Agad-agad. Ito madami, din mo yung text. Ang dami na nag-text. Isa pa Pakita yan. natin. Teka, sandali. Yan. Sige, basa tayo ng isa. Ayan. Sige, yan. Alright, sabi ng isa sa ating texter. Teka, palagay ho yung name para Oo mabati naman. kayo. Sunod-sunod sabi nila update nga po sa Ginebra. Pag-greet naman yung anak kong si Marco Antonio Miguel na Ang nanonood ganda naman ng sa inyo. pangalan. Marco Antonio, kala ko boksingero. Marco Antonio Antonio. Miguel, lalaking lalaki. Short for ang ano niya, Ma'am. Marco Antonio Miguel. Oh, that's pwede. Abbreviation. Ma'am. Hindi, gusto ko yung mga pangalan, yung mga Dalawa. ang tawag ito, parang mga Hispanic, Latino. Mga Juan Manuel. Oo. Mexican. No, Mga Mexican. Emmanuel. Pwede, Hindi, pwede. Magalit si Congressman Manny. O, yun. Update sa Ginebra. Kagabi, meron tayong storya sa Ginebra, di ba? Yung sabi ni Coach Ato Agustin, don't panic. Yes. Oo. 2 wala games pa. pa lang, meron pang 9 games. Si Coach Al Francis nga, 0-4. Dati. 0-4, pumasok ng At chance. saka, sa Sunday, yung susunod na laban ng Barangay Ginebra versus San Miguel Beermen. Yun Second lang. game. Laban yan. Yun lang. Yun lang. Ano yung sabihin nun? Ayun lang. Mabigat na laban yun kasi San Miguel galing sa talo. Siyempre. So, ini-expect na, mga beermen, mahirap. Nagloloko ba? Oo nga. Mahirap na kalaban. Mahirap kalaban. Ano muna tayo sa Facebook? Facebook muna tayo from John Errol Lopez. Sabi niya, mga idol, ask ko lang kung totoong may coach sa PBA na posibleng mapalitan. At may mga bagong trade proposal po ba sa Ginebra? Pabati naman po sa pagmamahal kong asawa. Mapagmahal kong asawa na si Christine Lopez. Thanks and God bless. Sweet naman ni John Errol. Oo. Yung sa Ginebra, akong feeling ko, bigyan pa natin ng few games. Or probably the rest of the conference sa mga palit-palit. Tsaka kapapalit lang. Kakapalit lang kasi Coach. may nagpalit ka na, di ba? Yung sa coach, Actually, madami na palitan na coach. ako tingin ko naman may ibubuga naman si Coach Ato kasi nag-champion naman yan sa PBA via Petron. Di ba? Ayan. So, sa ngayon, wala pa tayong naririnig na trade. Ayan. Meg.
Alright, from Marvelous Fernandez Marvelous. Regular. Sabi niya, good evening mga sport fans. Ask ko lang po, ano sa tingin nyo ang dahilan bakit hindi nag-champion ang Hinebra? Totoo po bang may ayaw ng makasama si Kagiwa, si Tenorio? Ayon po yan sa mga, riddles. Mga rumors. So far, it's a rumor. Alam mo, minsan kasi, minsan namin misinterpret yung, may mga ganun mga player na parang pagka sa practice, na Tsaka sa mismong game. Mga ganun. Pero Nasa natural mismong yan during the practice na hindi naman alitan mo sa masasabi yun Oo. It's more like, ano lang yun Parang payong kaibigan or payong teammate na, next time. Ayun. Tapos, syempre yung Hinebra, ilang taon lang hindi nag-champion, 7 years. And the whole time, nandun si Kagiwa. Most of those years, nakapasok na rin si LA Tenorio. Diba? So, syempre, may pressure at saka may inis na rin sa mga sarili na taga na namin, hindi kami nag-champion. Oo, pero it doesn't mean naman na nag-aaway or may alitan. Minsan nga yung pag-aaway, ano pa nga yun parang way para ayusin natin. Di ba? Parang ano lang yan, LQ. Parang ganon. Pero ano naman nasasabi niyo dun daw sa riddle na may trade na magaganap? Sa Riddle, Rumor. tignan natin. As of now, it's a rumor. Oo. Wala Ano ba pa. to? Naghangata sa dami ng pumapasok. Oh, Nako. sabi ni Kane Dagle, Dennis ah. Principe, PTV Sports, hi po, pabati naman po. Pinicturean pa tayo sa TV. Ay, ang galing Galing, di ba? Nasa Twitter natin. Sa Twitter na yan. Unti-unti, dumadami tayo. Ang dami na natin followers agad, Yun ang problema natin. Pero ano ito, basahin ko lang Gang. siguro ito muna. Sige. Hi po, PTV Sports, pang 5 namin na followers. Ano po ang latest news sa import ng team ng Pure Foods? Nice show, keep it up po sa inyo. May balita ka, di ba? Mula kay Rasiram 22. Okay, import ng Pure Foods, pumasok po siya sa height limit. Yan. So, listed si Daniel Orton, yung bagong import ng Pure Foods, at 6'9". Yes. Okay? Sakto. Oo, 6'9" siya. Pero, wala pa daw natatanggap na request ang PBA office tungkol sa change of roster. Which means, Si Blakely pa rin ang maglalaro para sa Pure Foods sa susunod nilang laro. bukas. Blackwater Elite yun. Oo. Di ba nga si assistant coach John Ebrelo sabi Kabilang. niya, baka kasi yun ang nababanggit ni Coach Tim to na malamang si Blakely. Yun nga, since dapat yan, ang alam ko, 24 hours before the game, mag-notify yung team na, gusto namin magpunta import, ito yung import namin. Tama. Yun nga, apparently wala. So, Blakely pa rin. Dapat before 24 Saka yun din ang hours. sabi ni Coach before, di ba? Oo, Na they will still At ito yung pinagdaan ng proseso kanina, kaya 6'9" sakto. Dalawang beses daw kasing mineasure Okay. sa PBA office si Daniel Orton. Okay. Yung una, 6'8", may fraction pa yun may Okay. 3/6, ganun. Tapos, tapos nung pangalawang beses na mineasure ulit siya, sa request na rin, sakto. Walang labis, walang kulang, 6'9". Yun. So, Pasok yun na na yun. pasok sa height limit. Okay. Kasi yung mga teams, yung mga nag-observe, pwede sila mag-request Pwede Pwede. ba ulitin? Oo. Talaga? So, para lang Dahil yung import ng ma-sure na global port, ganun Nung una, pumasok, 6'9". May mga may mga observers yung ibang, may mga officials yung ibang teams. Ulitin nga natin kasi yung paa parang medyo, pag ulit, iba na. lampas. Oo, iba na. Doon nadali yung import ng global port. So, ganun yung proseso ang pinagdadaan. Pagpasensya nyo na, bukas sa dami ng pumapasok na Calls and texts, naghahang siya. Hugutin nga uli natin at subukan nating ipasok. At In the meantime, basa ka muna. Yan, Facebook muna, sinasabi Facebook. muna tanong ni Verhel Tiglao, sabi niya, good evening po mga idol, update lang po sa Pure Foods. Yun na, sinabi mo na. Oo. It's a Pure Foods. Basta't bukas, laro nila. Versus Blackwater Elite. First Alam mo game, ba, second game yun. Alam mo ba, Mr. Tiglao, 2-0 na ang Pure Foods. So ba yun? 2-0 na sila. From Van Saure, sabi niya, mga idol, tanong ko lang, asa na po si Kirby Raymundo? Naglalaro pa ba? Bigla na lang kasing nawala. Anong nangyari sa kanya at asa na po siya?
Saka di pa po ba magpapalit ng import ang Hinebra? Salamat po. Sige, subukan natin ha. Text natin si Kirby kung sasagot. For the O kaya si meantime- Boss Danny E. Subukan natin. Kung pwede siya, ha? Oo. Ah, Pero sige, yung sa isa pa. import daw ng Hinebra, wala naman changes pa. Wala pa dahil Wala pa. una-una nga, sabi nga ni Coach Ato Agustin, Hinebra ba? Hinebra? Oo daw. Minala sila nung second game dahil yun nga may na food poison. Food poison. Kaya Diba? Oo. affected yun. Oo, Yan. tama. Sige. Yan, may tanong pa? Yun lang. So, Okay. PTV Sports, good PM po. Makakalaro na ba si PJ Simon bukas? Tanong natin ha, magtanong din tayo. Sige, ipunin lang natin yan at yung mga tanong Oo, pero the last time na nakabalita tayo tungkol kay PJ, Paano bang is in good shape naman na. Kasi di ba nagkaroon siya ng back spasms, kaya hindi siya nakapaglaro ng first game. Pagdating ng second game, hindi siya nakapag-suit up. Okay. Kaya tinatanong kung makakapaglaro na daw bukas. Pero in good shape naman na daw po si PJ Simon. Okay. Ano yung natin? Meron na, may caller? wala pa rin Subukan natin. Galing pala yung Wala kay- pa rin. ano? Ako, sorry ha. Kaya naman. Balik tayo ng Yabang pa Facebook. natin. Nathaniel Gomez, sabi niya, gandang hapon mga idols. Tanong ko lang kung may latest transaction na sa NBA. Salamat po, Idol Dennis. Yung Nako. fan sign ko po. Fansay ni Yeah, Nathan. weekend, Nathaniel. Ayusin ko yan. Yan, Nathaniel. Medyo, ano na tayo rito medyo matrabaho tayo ngayon, di ba? Transactions so far, mga trades, rumors pa lang din, wala pa. Wala pang no? Deadline kasi malapit na Kaya marami nagtatanong ng mga fans, no? About sa mga trade. Pero yun nga, so Oo. far wala pa. Yung Joe Johnson, Lance Stephenson, di pa rin gumagalaw. Oo. Di ba? Hornets, tsaka May Sige. call tayo ngayon. Nets. Sige. Yun, Hello, good evening Teka. PTV Sports. Sino Okay ba? po sila? Ako, Ray Resultan po, Rokan. Ray. Of Bicutan. Tama ba, Ray? Ayun, ask ko lang po kung meron ka po bang naka-quadro points sa PBA? Merong. Merong ulit? Quadruple points po. Teka. Ray, pakibaba muna yung volume ng natin, ng Ng TV. Oo, at may delay tayo at saka may feedback. Yung mga tatawag po sa atin kung pwede lang, pakiusap po, pakibabaan po or pakihinaan po yung volume Volume ng ng TV At kasi. saka huwag sila makinig sa TV. Oo, kasi may sa delay telepono yan kayo makinig, sa telephone. Sayang yung cellphone. Okay na po. Yan. Yan. Okay. Okay. Ray ba pangalan mo, Ray? Ako, Ray. Okay, Ray. Ray, ano tanong mo, Ray? Anong kapaglilingkod namin? Ask ko lang po yung kung sino po yung, meron na po bang nakapag-quadruple points sa PBA? Nakapag Quadruple points daw. quadruple, wala pa natanong natin yan, partner so far mga wala pa po. triple Triple double double talaga. pala. Pero yung quadruple double, hindi, meron turnovers ata ang alam mo. Pero hindi mo na mako-consider yung achievement no? Pero yung quadruple double, may nangyari na dito yan sa NBA. Sa PBA wala pa po. Kung kilala mo si Don Belbelano, nabutan niyo yung mga Apo. Hindi pa. Si Don Belbelano, Paul, nabutan mo yun. Oo, yun. Point guard. Nag-quadruple double yun. Okay po. Salamat. Okay po. Thank you, Idol. Pabati na rin po sa misis na po. Sige, ano? Sabi niya. Sige ba? Pakawal po kay Christine J. Sultan po. Yun lang po. Bumate. Okay. 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 Salamat. Okay, ito may Thank you. tumatawag sa atin si Boss Danny E. Boss Dan, nasa TV. Ay, nahang. Sige, Para dun sa Tawagan mo tanong na. kanina tungkol kay Kirby Raimundo. Kirby Raimundo. Yes. Nasa na? Boss Dan. Boss, pwede ka? TV kami ngayon, Oo, sige. Yan. Si Boss Tanong Danny. Magaling kausap. Tsaka pagka talagang wala kang, ayun lang. Na. Call waiting. Yan. Waiting. Makinig na. Yan. Ayun. Boss Dan! Boss Dan, magandang gabi. Nasa tayo ngayon? PTV Sports. Ano nangyari? Okay. Mukhang, nadidikit sa tenga. Hello, Boss Dan, magandang gabi sa'yo.
Tatawagan kita doon sa isang con. Medyo Sige. Sige, Boss Dan. Tawagan ka rin sa isang... Okay. Ganda ng music, ah. Oo, pareho ako. Naalala ko tuloy yung Fair Elise. Ayan, sige. Okay, at saka tumatawag din si Coach Chito Victolero. Yung assistant coach ng Kia. So, tanong din natin yung ano ba feeling ng nanalo, tinalo mo, defending champion, di ba? Sige, sige. Oo. So, basa muna tayo, ha? Facebook tayo from G. Radok. Sabi niya, Idol Dennis, pa-update naman po kay Dodi Boy at kay Dodi Boy. Perenas at kung sino sunod. Mga kalaban nila at pabati po kay Ernesto Nevaliza at sa aking kaibigan na nasa abroad na si Dennis Castellano. Yan, Jigaro Radok. Si Dodi Boy Peñalosa, sa ngayon, boxing coach sa Cebu City. No, yung mismong City Hall. No, yung meron silang boxing team doon, tapos siya nagko-coach. Tapos nag-train din siya ng kanyang mga anak, si Dod Spen at saka si Dave. Si Michael Pareñas, ngayon wala pa tayong balita na may laban kasi parang pinagbakasyon muna nung kanyang manager. Si Jerry Peñalosa, at sabi na, bye, mag-isip-isip ka muna kung anong gusto mong plano sa iyong career. Marami talagang rising boxers sa sa South, sa Cebu, Danao, Visayas. Oo, yan. So, yun. Ano ba ang tanong niya? Yun lang? Yun lang. From Ivan Rodel naman, sabi niya, good eve po. Ask ko lang po kung kailan PBA All-Star. Tsaka pwede na po bang mag-vote ng starter? Pagrita po ang aking asawa at anak na si Dayan and Chini. Thanks po. Ano yan March, I think March 8 ata or yung first week Sa Palawan. Sa Palawan. Palawan yan. Oo, ayan. Tapos, ang alam ko pwede nang bumoto sa website. Sa website ng PBA. PBA. Oo, yan. So, pero check natin, double check natin to be sure sa voting. Sige, meron ka babasahin na, Meg? Calls naman tayo. Hello, magandang gabi po, PTV Sports. Sino po sila? Yes, good evening po. Yes, good evening. Hello. Si Paul po ito, ng Mati. Paul, ng Mati? Yes. Mati, Davao. Davao. Yes, hello po. Mati Dalo. Okay, Paul. Magandang hapon. Magandang gabi sa'yo. Magandang gabi, bossing. Okay, so may tanong ka, Paul? At tatanong ko lang, anong balita ngayon kay Anong update ngayon kay Marlon Stackinger? Kanino, okay? Kay Marlon Stackinger. Marlon Stackinger. Oo. Social ka, ha? F1, ha? F1 race, ha? F1 race. Marlon Stackinger. Kailan ba yun? Late last year, siya, demo nung actual F1 car sa May Bonifacio Global City. And since then, ang alam ko, nagka-campaign na yan kasi pwede siya, nasa parang junior team siya ng Lotus F1 team, So usually, parang yun yung farm team ng main F1 team ng Lotus. So, kumbaga, one step away na lang siya doon sa pagiging major, one of the main riders ng team. So, since wala pa naman masyadong balita kasi kung makapag F1 na yan, sigurado malaking balita. But right now, wala pa tayong nababalitaan na nag-F1 na. Pero so far, yun yung wina-workout ni Marlon Stackinger. Oo, nakamukha ni Haji ba? Isang tanong lang po. Sige. Mga idol. Ano rin yung balita kay Efren Bata? Si Efren Bata Reyes. Efren Bata Reyes. Ads naman tayo. Sa ngayon, parang, alam mo, mukhang yung SEA Games, ewan ko kung meron ba sa Check natin, magandang tanong yan, ha. Makikibalita hindi, meron pala sa SEA Games kasi alam ko maglalaro si Rubilin Amit. Pero yung men's kasi natin, partner Paul, alam mo, yung mga magagaling natin, karamihan nandun sa mga money, sa mga malaking prize money. No? But sa ngayon, maganda siguro tanong natin. Hanapin namin si Efren Bata Reyes para sa iyo. Makagawa tayo ng balita. Ako ba bumati? Oo, pwede naman. Okay. Babatiin ko lang po yung mga Sudan Hub Boys dito sa Bilawan. Yung active dito na si Buloy. Kaya kay
kay Jason. Saka kay ano nga pala, kay Miss Meg, si Gwen. Idol na idol ka ni Gwen. Kasi napakaganda mo daw. Thank you. Salamat. So, yun lang po. Thank you. Thank you. Thank you, Maraming Paul. Salamat si Paul. Ayan. Basa Yes. tayo. Mati. Basa tayo. Balik tayo sa Facebook from Miguel Gonzalez. Sabi niya, hi Idol Dennis and Haji at sa crush kong si Meg. Pengi naman pong fan sign, makapaglaro na kaya si PJ Simon bukas. More power PTV Sports, pabati ako. Thanks. Let's see. Tingnan natin bukas kung... Pero ngayon nag-aantay tayo ng update. Na nakikibalita tayo ngayon kung maglalaro na nga ba si Tsaka yung nagtatanong kung nasan si Ian Sangga lang, hindi pa siya makakapag... Wala pa yan. Ano pa, nagre-recover pa siya Oo, di may ba? nagtatanong kasi dito, si Joshua Arellano. Ayan. Ako, feeling ko baka next season na yan. Next season na. Yun din yung kinonfirm sa atin ni assistant coach Johnny Yun naman pala. Abarientos. Si Johnny A. Na Next hindi year pa. pa. Next year. O next season pa. Sige. Oy, mamaya kakausapin natin si Coach Chito Victorero. Standby lang kayo at makikibalita. Okay na siya? Nag-ring. Kasi nag-return call lang kanina eh. Baka busy lang. Okay. Alright, Tsaka si Boss from Dan. Arion Justin, sabi niya, ano po bang totoo? For sale na ba ang Barako Wall? Tapos Eagle Cement ni RSA ang a-acquire? O Balik Air 21 ang franchise nila? Okay, kung for sale na ba ang Barako, sana masagot namin mamaya sa pagbabalik po ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports. Of course, nasa linya na si... Teka, meron ding incoming eh. Hindi ko Ano, na... pwede Hindi, ba yun? basa ko muna isa. Alright, from our text line na nawala na naman. Ayan. Dami na. Si Erica daw siya. Ng Kainta. Ng Kainta. Update lang po kay Mika Reyes. Oh, Pati na rin naglalaro. po si Jenny. Sige, wala pa tayong update about kay Mika. No, but right now, ito, kakwentuhan muna natin mga kaibigan. Ang kaibigan natin ito, naging guest rin natin dito sa Teka, dali, may pumapasok. Sa PTV Sports, no? Ang assistant coach ng Kia Carnival, si Coach Chito Victorero. Coach, good evening. Welcome Good sa evening PTV po. Sports. Ay, good evening sa inyo, Dennis, at sa lahat ng nakikinig. Magandang gabi po sa inyo lahat. Yan, Coach, kasama ko rito si Meg at saka si Haji. Hi, good evening. Hello, coach. Coach, congratulations. Yon. Coach, congrats ha. Ay, thank you very much, Dennis. Nakachamba. Walang yung tsamba, tambak ha. Dominated ha. Pero Coach, ano ba yung feeling talaga? Nakita ko, napatalong ka pa rin sa import mo eh. Nung nanalo kayo. Pero ano ba talaga yung naging feeling mo nung tumulog yung final buzzer at kumpirmadong talagang tinalo nyo yung San Miguel Beer? Really, I'm very happy kasi nga talaga yun yung problema namin since nung first conference pa, hindi kami makafinish ng game. At usually, laging yun ang pinipraise ko sa mga players ko na we need to start strong and finish stronger. So, maganda naman yung naging tanggap nila doon sa challenge ko. At the same time, malaking tulong din talaga yung mga veteran player namin, yung mga bagong player namin na nakuha. So, malaking bagay sila na kumbaga naging stable yung sa guards namin. Pero, Coach, honestly, while preparing for this game and entering this game, ano talaga yung pakiramdam mo bago itong laro? Hindi, maganda naman yung pakiramdam ko. Kasi na kami din kumbaga yung game namin against Meralco, talagang maganda rin yung nilaro ng mga bata, kaya nga lang, hindi lang talaga na-sustain. So, positive naman kami lahat. We're trying to have that one mindset na is to win the game. So, yun ang mindset talaga namin lahat na manalo. So, maganda naman yung pinapractice namin before the San Miguel. Maganda yung challenge ng mga bata. Ang talagang problema lang talaga namin is our field goal shooting. So, we need to improve that our field goal shooting, yung mga open shot namin. Kailangan naming ma-shoot. So, yun lang. Nag-focus lang kami doon, more shooting. Tapos magandang yung nag-adjust lang ako
minor adjustment nando sa ano namin sa offense namin. So okay naman. Pero coach, ramdam mo na that night, alam yung tatalunin niyo yun, no? Yung San Miguel? Hindi ko naman ramdam, pero I have may feeling din ako na kaya namin kasi nga unang-una din, siyempre positive din ako dahil we know na yung import ng San Miguel kakadating lang din. So sabi ko sa kanila na may chance tayo kasi hindi pa rin sila siguro nag-gel. So yun. So may konting feeling din na may chance kami talaga. Yun ang ko. Pero wala naman yung overconfident na kami mananalo. So we need to work hard pa rin. Okay. At coach, may tanong lang mga kasama natin. Meg, Okay. si Haji, may tanong sa'yo, coach. Yes, Sir Haji. Yes, Coach. Magandang gabi po. Gaano ka-importante yung addition niyo po kay Leo Avenido? And syempre po, yung susunod ninyo makakalaban ay Barako Bull Energy. Paano yung nagiging paghahanda natin ngayon? Katulad ng sinabi ko kanina, si Leo, talagang nung nakita ko siya doon sa practice, ni-request ko siya doon sa management na kumbaga sana maline up natin siya kasi nga we need guards na makaka-stable doon sa mga bata namin kasi during crunch time, yun yung medyo problema namin eh. So, yun nga, naging nag-step up si Leo, kasama si Mikey, si Kawali, halos lahat, nadala nila eh. So, maganda yung kumbaga yung leadership ni Leo. Okay, tapos may nagtatanong din, Coach, kailan daw maglalaro ulit si Coach Manny Pacquiao? Ang dating ni Boss Manny, ang sabi sa amin kanina ni Boss Eric, Saturday evening. So, I don't know kung maglalaro siya ng Sunday, but I think definitely yata nandun siya ng Sunday. Hindi ko lang alam kung maglalaro siya. Ayan, okay. And coach, sa'yo, as someone na gumagawa pa ng pangalan as a coach, gaano ka, meron bang talagang malaking dating sa'yo itong panalong ito na naigawa mo, naitala mo for your team against San Miguel? Siyempre, of course, first win ko as an interim coach, di ba, as an assistant coach. Pero, siyempre, lahat naman ng nagiging coach, ang pangarap is manalo ng manalo, di ba? Yun nga, kung ano yung dumating. Basta ang sabi ko lang, sabi ko nga sa sarili ko, sabi ko din sa family ko na, yun nga, I will try my best, yun nga, na para matulungan si Boss Manny doon sa mga gusto niyang ma-achieve nitong Kia. So, yun, bago lang. Tapos, hopefully, na sana, manalo pa rin kami ng madami. So, yung next game nyo, Sunday. Sunday na ba? This coming Sunday. First game kami, against Barako. Edi, bulungan mo si Boss Manny na, Coach, ako na to. Kaya ko na to. Hindi. Tuloy-tuloy tayo. Si Boss Manny naman, madami din siyang talagang naiisip at malalaman regarding sa basketball. Actually nga, nung first half, nung game namin against San Miguel, tumawag siya, pinausap niya ako. Sabi niya sa akin, Coach, tell the guys na stay focused, let's be aggressive on defense, everything. And then after the game, tumawag din siya. So, naka-monitor talaga si Boss Manny. Kaya, ako nandito siya, yun lang. Kung ano yung pwede kong i-share sa kanya, then, paano natin matulungan, paano ko matulungan si Boss, yun ang goal ko dito. Yun ang goal ko. Alright, Coach, maraming salamat sa iyo. Sana maulit yung pagbisita mo sa amin noon, di ba? Dati bumisita sa atin to eh. Si Coach. Sige, basta may time at saka ma-invite mo ako, walang problema yan, Dennis. Ikaw pa, best friend. Coach, maraming salamat And again, on Sunday, magkita tayo sa press room. Sige, Brad. Salamat, Dennis. Salamat. Ayan, si Assistant Coach Chito Victorero ang naghatid ng panalo sa Kia noong nakaraang kagabi. Kagabi lang yan. Ayan. Okay, so yun, si Coach Chito, at least nakuha natin yung side ng winning coach. Yes. Tama yan. Yan. So At basa pa syempre, tayo na isa muna bago tayo medyo under time ata tayo ngayon at kailangan natin magbigay daan. But in the meantime,
Facebook siguro, meron ba tayo sa Facebook? Yes, from Michael Lovett, sabi niya, gandang gabi mga idol, update po sa PBA D-League at trade sa NBA at yung kasali po sa 3-point contest. Thanks po at pabati kami dito sa Giginto, Bulacan. Okay, sa PBA D-League po kanina lamang ay nanalo po itong Happy kontra Cafe France, 74-58. Yan. Tapos kanina nung chinek natin, kasalukuyan pa naglalaro yung Cagayan Valley Rising Suns at saka itong Cebuana Luwilier Gem. So mamaya titingnan natin yung update dyan. At yung sa NBA 3-point shootout pa rin yung tinatanong. Meron na ba? Wala pa rin hanggang ngayon. To be announced pa rin. To be displayed, ika nga TBD. Pero madami mga pangalan na umuugo ngayon, gaya na lamang ni Kyle Korver ng Atlanta Hawks. Kasi Pwede yan. 53.7% yung kanyang yung kanyang 3-point percentage. Tapos isa pa dyan si Wesley Matthews. Yung JJ anak ni Redick. Wes Matthews. Dating import ng Hinebra. Si JJ Redick, si Natawa kayo, walang tagal na Wesley Matthews. Yan, okay. Yan, si Kyrie Irving, sa Yan. 40.9% naman yung Okay. kanyang 3-point. At yung nagtatanong kung maglalaro bukas si PJ Simon, yes, Sir Prince, ang nakuha Wow, nating reply ayan na. dun sa ating kausap. So tomorrow, maglalaro ayan. si Bukas PJ Simon. Okay. Yan. At kailangan natin magpaalam ng maaga-aga. So, mga friends. Hi to Joman and Jomer from Jay. Yan. Thank you to View Blends, Pampered Pooch Premium Organic Shampoo, available at Pet Express Dogs in the City and leading pet stores nationwide. Cosmo Culture, Mr. Amis Tumang ng Amazing Playground. Suot na ni Dennis ang kanyang amazing jacket. Amazing Yes. jacket. California Boat. St. Luke's Medical Center, Miss Waves of Dermesthetics, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and of course, Print Couture. Bigyan mo rin ako ng jacket. Next week, basta tayo. Bigyan ako ng jacket. Ayan. Ako naman, gusto mo pasalamatan yung mga nanonood sa atin, sina Eric and KD San Juan ng San Mateo Rizal. Hi daw kay Tabel from Mabs. At sa Tanza, Cavite, kumusta po kayo dyan? Sila Lola Oring, sila Ate Christine, Fredex, lahat po ng mga nanood sa atin. Si Mr. Zaldi Habaan ng Mochong Samar. Hello po sa inyong lahat. At syempre po, muli, i-follow nyo po kami sa Twitter, PTV4_sports at Haji Kaaminyo 21. Ayan. At ako naman, siyempre kay Mr. Amis Tumang, maraming salamat. Ang amazing playground. May papaayos ako sa iyo. At kay Mr. Sherin Bringas ng DTC. Naku, meron siyang magandang ibabahagi sa atin starting next week. Ano yan, Robin? Maganda din daw ang jacket mo. DTC. Ganda ng jacket. Ay, yung jacket or yung phone? Hindi, wag to, hindi kasya sa'yo eh. At saka Mr. Decimala ng Phoenix Petroleum, maraming salamat. Mr. Ronald Delatre ng NLEX and Josel de Guzman ng Globe. Okay, so pansamantala mga kaibigan, ako po si Dennis Principe. Next, Yosoy. Haji Kaaminyo. Hanggang bukas, ito po ang inyong paboritong PTV Sports. Ay, Valenzuela,